meron pa ba kayong mga regrets na hindi niyo nabanggit? Gano'n? And if meron or wala, ano na lang yung parang natulong nitong mga regrets na inyo nyo na ito sa personal growth ninyo? Ayan. Ito na yun. Ito na ang exciting part. So, yung if I still have any regrets, Mm. 'di ba? And ano yung natulong ng regrets na yun? Meron pa ba akong regrets? Siguro isa na lang. And then I'll go straight dun sa ano yung natulong ng regrets na yun. So, my last regret would be I wish I was a bit more strict and at the same time a bit kinder to myself. So, syempre sa buhay or in school na lang para mas pasok pa rin sa topic natin today. Syempre there are really times na you have to put in the discipline, you have to put in some hard work, some effort to get things done. And merong mga times na masyado akong naging pabaya, masyado akong naging chill, ganyan. So, hindi ko siya nagawa ng as efficiently or as expected. Ganon. And at the same time, I also wish I was a bit kinder to myself. Kasi ngayon, eto nga, na ino-open up natin tong regrets natin. I wish na despite all these regrets, kasi ang dami na nating naging, I wish, sana ganito, ganyan, sana mas naging okay ako, mas naging ganyan. Despite everything, despite these regrets, I also wish that we could find it in us to forgive ourselves for these regrets. Kasi, ayun nga, sinabi ko kanina, it's our first time lang din naman to do this college thing. Hindi naman to yung napapractice or hindi naman siya yung napaperfect overnight. It's an experience and it's a big one. So you have to forgive yourself sa mga pagkukulang mo. Kasi kung babalik ka man sa oras, ako, if tatanungin ako, if I would be given the chance to go back in time and do some things differently, would I take it? Siguro I will take it, pero that does not mean that I hate where I am today. Kasi lahat tong regrets na to, they shaped who I am today, 'di ba? Kasi kung wala tong regrets na to, siguro naging stagnant na lang ako. Siguro hindi na ako nakapag-set ng points for improvement for myself, 'di ba? Kung wala tong regrets na to, ang perfect ko naman, 'di ba? Hindi naman tayo perfect and that's okay. So siguro ano ba yung last question? Ano ba yung last question? Ayun na, nasagot ko na actually yung ayun, despite these regrets, sana I find the courage in me to forgive myself, and it's the same with you guys, the same with you, Dial. Na I hope you all find it in yourselves, and even to our audience, you find it in yourself to forgive yourself for the things that you wish you could have done differently. Kasi just because you wish you could have done things differently doesn't mean it would be better. Na kapag ginawa ko ba 'tong ni-regret ko na 'to, does that mean mas magiging okay yung buhay ko ngayon? Hindi naman. Maybe, probably, but we wouldn't know kasi andito tayo ngayon sa present. And that's what I want to focus on, the present. Kasi regrets na lang din naman 'to. We cannot really give them more space in our lives kasi iniisip na lang natin siya. So, there are still a lot of opportunities for us to actually work on the things that will help us improve our life in general. And siguro sa college life ko na rin. And closing remarks ko. Closing remarks. Meron pa ba? Akala ko last na to. Oh, sige. Ayun. To sum up what I just said, ayun. Meron tayong regrets, pero meron din tayong chance to make things right. You just have to acknowledge those regrets, acknowledge those mistakes that you think you did, and move forward. Kasi without these regrets, who am I? Diba? Parang ayoko na sundan yun. Parang ang hirap na lang. Okay. Parang ano na yun. Parang perfect na yun. Hindi, joke lang. Hindi. Ikaw naman, Roxanne. Feeling ko ito na yung isa rin sa nga ano. Okay, sige. After nito, magde-decide si Dal kung sino ang Miss Universe. First runner-up. Charot lang. Miss Earth.
Okay. Siguro yung lahat ng sinabi ko kanina, wala na din kasi ako masabi na regrets ko eh. Pero siguro yung lahat na nabanggit ko sa kanina na regrets, sobrang helpful niya sa akin. Ayun, paulit-ulit nga ako na sobrang dami ko natutunan doon. And at the same time, sobrang nabago ako noon. Pero kasi if tatanungin mo ako kung kaya kong if I had the chance na baguhin yun, kung gagawin ko, hindi din talaga. Kasi, ano parang kung ano ako ngayon, parang ano yun, summary yun nung stories na sinabi ko kanina, yung mga regrets ngayon, ay mga regrets ko before. Kung, ayoko nga siyang tawaging regrets eh. Pero since ayun yung topic natin, kailangan College experiences din. hindi kasi din talaga ako naniniwala na may nire-regret ako sa buhay ko. I mean, sobrang cliche niya. Ayoko na tayo. I mean, yeah, same lang naman yung mga sinabi namin. Pero kasi, kahit, yun nga, despite everything na nangyari, ayoko siyang tignan as negative na part ng life ko. Kasi, sobrang saya ko ngayon. Yeah. Sobrang, lagi ko din sinasabi sa kanila, sobrang grateful ko talaga sa life ko right now. And, hindi ako makakapunta sa point na to kung wala yun. And, ayun yung pinaka-feeling ko nagbigay ng meaning sa life na meron ako ngayon. Kasi, yung mga experiences ko before na masaya ako or sobrang na-fulfill ako, hindi ayun yung naaalala ko pag nafe-feel ko to eh. Like parang nasasabi ko na sobrang grateful ko, sobrang saya ko. Kasi pag maglo-look back ako, ang layo ko na, ganun. Like parang, wow, nandito na ako before ganito yung na-experience ko, ganun. So parang, lagi ko siyang naaalala, pero hindi ko na siya nakikita as negative. Kasi sobrang laking part nga niya ng life ko. Sobrang laking, I mean, kung in general, hindi lang din sa college. Pero, yun, if sa college, ang dami ko nga din naman, ayun, masasabi natin na regret. Pero, ang daming tao dito sa FEU, sila Davi, si Krisha, si Dal, yung mga friends ko na iba, sobrang, shout out. Sobra kasi talagang, nandito lahat ng kaibigan ko na sobrang importante sa akin. Like parang, iyak na. Ikaw maiyak mo si Dial. Ayun, lagi ko din sinasabi naman yun sa kanila. Pero kasi, kung hindi dahil sa mga siguro na experience ko, hindi ko kayo mamimit. 'Di ba? Kung, iyak na. Joke lang. Hindi kasi, kung hindi, nung third year, kung hindi ko na-meet si Krisha na dahil wala yung dalawa kong other friends before, di hindi ko mamimit si Davi. O kaya kung doon sa OJT, kung hindi ako doon nag-OJT, hindi ko mamimit si Dal. Tas ngayon, like parang sa point to na life ko, sobrang, parang, parang part kayo ng sobrang, parang sobrang kayo, like, sobrang important nga kayo sa akin, ganun. And, sobrang laki kayong part ng life ko right now. So, if hindi ko na-experience yung mga bagay na na-experience ko before, wala kayo, ganun. Wala kayo sa life ko. So, parang, hindi ko talaga siya nakikita as something na kaya kong baguhin. Kasi hindi ko siya babaguhin. Or, hindi ko din siya nire-regret. Sorry, Davi. Ikakat ko na to. Parts niya. Crop mo na lang. Tayo lang pala nagsisisira. Ayun, kasi nga, andyan kayo. Andyan yung mga people sa life ko na, sobrang laki ng pagmamahal ko and sobrang laki na binibigay sa akin. Ganun. Na love din. Sobrang loved and sobrang grateful ko. Ayun. Alright. Thank you. Thank you so much. Actually, siguro, naisip ko lang ngayon, so as a sponty person, ngayon ko lang naisip talaga, and kahit short answer lang,
ano yung isang bagay na lang na hindi nyo naman nire-regret? Like, syempre, alam ko, wala kang nire-regret. Di ba? Pero like, it's an experience that you would say, thank you, nangyari to ngayong college. Yeah. Alam ko yung sagot ni Roxanne, pero, like, it's something na ganon. Like, for example, ako, thankful ako na nangyari, bukod sa friends, syempre, given na yun eh. Grateful ako for Sigma. For my org. Charot na. Grateful ako sa organization ko. Kasi, I feel like we're doing our purpose as musicians who are psych students, na we aim to deliver music that inspires and reaches the mind and heart. So, yun yung isang bagay na grateful ako na nangyari sa buhay ko ngayong college. Kayo, kahit short answer lang, kahit tulad nung sinabi ko lang, ano yung isang bagay na grateful kayo na nangyari ngayon? Kasi syempre pinag-usapan natin yung regrets, which is wala si Roxanne. Pero ano yun? Emphasize lang walang regrets. Ako, siguro yung Sigma din. Yung hindi siya Ay, disclaimer lang baka mapanood doon ng Sigma. Sabi, sino to? Sorry na, join Sigma next year, Okay. Through it all, I think, hindi ko pa to na-bring up, pero kanina pa to na-bring up. Through it all, I'm thankful for the people I've met along the way. Kasi, itong college life, kagaya nga nasabi ko kanina, parang ito na yung, hindi ko pa pala ito nasabi kanina. Pero, ito na yung parang free trial mo sa real world. Ganyan, once you graduate, once you become an adult, andito na yung lahat ng tipo ng tao makikilala mo. And I'm thankful na marami akong nakilala despite na ito lang ako Ito lang ako. Fabulous and beautiful. Pero ayun nga, despite it all, may mga na-meet ako kahit na hindi naman ako yung friendly type na maraming group, maraming big circles, ganyan. I'm thankful kasi parang since first year ba, yung mga na-meet ko and until now, yung mga na-meet ko sa later years ko, they're all different kinds of people who did different things for me, who made me realize different things, who made me learn different things. Kaya siguro sa buong college life ko, ang na-realize ko in terms of friendships, in terms of people in our lives is, ano nga ba? Hindi. Ang na-realize ko, hindi. Wala akong grateful for, no? Ayun, ang na-realize ko lang, be with the people who are good to you and be with the people who are also good for you. Kasi magkaiba yun. People who are good, sila yung mga taong mabait sa'yo, very accepting and warm to you. But at the same time, there are also people who are good for you. Kasi ito yung mga tao na magpaparealize talaga sa'yo ng purpose mo, ng worth mo. Kasi parang, when you look at them, you're going to think na, ay siya, ganito yung, ganito yung mindset niya, ganito yung approach niya sa buhay. So, mapapaisip ko rin, ako, ano bang purpose ko? Ganon. So, mas lalalim yung reflection mo sa sarili mo. And you will not be able to reflect on that if buong college life mo, sarili mo lang yung intindihin mo. So, you have to be able to open yourself to the community around you. Hindi lang sa mga kablock mo na nakilala mo sila na lang forever yung circle mo. Ganon. Na-realize ko rin na give yourself the freedom to know everybody, to get to know them, to talk to them, and dun mo ma-realize kung ano ba yung significance ng being with the people who are good and being with the people who are good to you. And I'm not saying na pumili ka lang dun sa dalawang yon, either or, hindi ganon. You can be with both, but you just have to make sure that at the end of the day, you do not lose kung ano ba yung gusto mo for yourself, na ito bang tao na to is do I see them as someone who will who I can benefit from, or who
I can be friends with long term, ganyan, katulad nung kayo. I'm sure naman na invited na kayo sa kasal ko. Ganong level. May mga ganong tao ka talaga na may meet along the way. So, kapag na-meet mo sila, you do not let them go. You have to stick to them. Ayun, merong mga times na merong mga misunderstanding, may mga tampuhan moments, but you have to have it in you to forgive and to keep your love for your people stronger than any other feelings of negativity and all that. Bye! Yeah, thank you so much, Krisha. Ikaw, Rox, meron pa bang i-add? Realize. It's okay. Ande, like, what do you not regret? Yun lang. Yun na I nga. mean, nasabi mo na ba? O sige, kahit Kaya short yan, lang, very bigyan short. natin. Kahit very short lang. Mm. Bukod sa meron ba bukod sa friends, Yeah. or it's more like that na? Siguro, wag mo i-pressure yung sarili. Ano ba to? Hindi ko nare-regret, Something no? you're grateful for. Kasi wala ka siyang regret. Pero siguro something you're grateful for na lang. Sige. Baka meron ka pang iba. Ayun, yung mindset ko na lang siguro ngayon na hindi ko nare-rush yung utak ko na to know everything. Mhm. Know what you don't know. Ayun, to know everything. Kasi before ngayon, in-overthink ko siya. So, right now, yun, I'm grateful na nagbago yung mindset na yun. So, yung mindset ko right now is, okay lang kahit hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. As long as enjoy mo yung kung nasan ka ngayon. Kasi, doon ka din naman pupunta eh. Yeah. Thank you for that. Ako, siguro, one thing I don't regret, mabilis lang, yung hindi ako nag-stuck sa block ko. Kasi, after first year, first sem ng blockmates ko, hindi na ako masyadong, like, hindi ako nagsasabay mag-enroll with others kasi marami akong nakilala. Tulad nga nasabi nila. And second, nakalimutan ko. Hindi ba, nasa isip ko siya eh. Wait, let me recall lang. Very slight. Ayun. Yung kahit na busy ako sa college, hindi ko na-lose yung connection ko with the Lord. Ako kasi, I'm a Christian. So, as a Christian, I mean, kahit na busy ako, I make time for my ministry. I make time for everything that I did. And honestly, kung meron man akong greatest honor na na-receive ko buong college life ko is knowing that I honored the Lord. So, I know I kept my integrity and I kept my I wasn't perfect kasi hindi naman ako perfect eh. Wala namang perfect sa atin. Ako, hindi talaga ako perfect. Minsan yung patience ko, minsan yung patience ko talaga like hindi nag-give. Like, kunwari, kahapon, parang, nakakainis sa tong person na to, nang gano'n. Pero like, pero alam mo yon, like, kahit ganon, I wasn't perfect, but I know na in the entirety of it, nag-rely ako sa Lord and I didn't depend on my own understanding and on my own strength. Kasi I could have done my college, I could not survive my college life without my faith in Jesus and without himself. So, yun, my greatest honor in life and in my college journey is, again, I honored the Lord. Wala akong Latin honors, but I honored the Lord. Yeah. Integrity is intact. Wait lang, may sasabihin akong importante to. Alam niyo ba si Davi, hindi siya nag-cheat sa exam. I mean, yung online exams. Kasi pag online exams, karamihan sa amin, kailan mo ba ito ipopost? Pag-graduate na. Kasi ako, pag online ang exam, open notes yan sa akin. Yun ang ibig sabihin nun sa akin. Redacted. Pero, post mo lang ito pag nag-graduate na tayo. Pero yun nga, pag nakuha na yung TOR ko, ganun. Pero pag kay Davi, hindi talaga. Hindi yan mag-open notes sa exam. Kaya, ayun, witness ako na talagang through it all, na hindi niya na-lose yung faith niya, hindi niya na-lose yung values niya as a college student. Despite the temptations, di ba? Hindi porket ginagawa ng lahat, tama na. That's a lesson for myself. Na nag-open notes. Umamin ka, tawa ka ng tawa dyan. Thank
Thank you so much, Krisha. Wala, I mean, natouch ako doon kasi napansin niya pala na gano'n. Pero yeah, totoo yun. Hindi ko kasi talaga kaya. Hindi ko kaya. Unless stated na pwede. Although there were moments na nagawa ko siya, pero umamin ako sa prof. Ganong level. As in, ganong level talaga. Hindi ko talaga siya kaya. As in, one time, nag-open notes ako, tapos sabi ko sa prof ko, "Sir, sorry po, nag-open notes ako." Hindi talaga kaya. Oo, hindi perfect. May mga moments na gawa ko siya, pero in the entirety of that, sabi ko, hindi, ayoko talaga. Ganon. Kasi, parang I feel like, di sana nag-aral ako, bakit hindi ako nag-aral? Ganon. So, kapag alam ko na it's my fault, I wouldn't, unless sinabi nila na okay lang. So, but yeah, naiintindihan ko din naman yung other students. Pero ayun, I just really, that's my personal value and integrity din sa ibang mga tao, ay sa sarili ko, kasi yun yung stand ko about it. Ayun lang naman. Thank you, Kisha. Thank you, Roxanne, for that. Ayan, alam ko na sobrang tagal, or hindi naman, 1 minute and 15. Sakto lang. 1 hour. 1 hour pala. Time lapse. May mga time lapse yan 1 hour, 1 hour and 15 minutes to. Time lapse yan. Oo, 1 hour and 15. Ganun pala katagal yung 1 hour and 15. Pero like, alam niyo guys, just to share, Roxanne, Krisha and Roxanne, hindi sila masyadong ayaw nila masyadong lumalabas sa camera, di ba? Or like, hindi, okay lang si Krisha. Like, hindi, kahit si Roxanne, like, hindi sila masyadong sa social media, ganon. Hindi sila masyadong sa social media. Or like, social media sila, pero hindi masyadong public, ganon. Pinapanood lang tayo ni Dai. Pause mo pala. Kaya nakaganito pa tayo no? Hindi sana na gano'n na lang. Pero, ayun, sobrang grateful ko lang kasi pumayag sila dito. So, thank you guys. So, sobrang, yung TF nila, bukas na lang. And ayun. Kaya mo online kasi bukas. Hindi, yun, grateful lang ako sa inyo na pumayag kayo dito sa gagawin natin. Susunod, si Dial naman, di ba? Tapos yung, with Ari, ayan. Yeah. Ay, Ari, hindi ka pa informed, pero hi. Pero ayun, nandito, thank you din sa paggamit ng phone and sa gumamela. Throughout the video, makikita natin yung pag-ganun. Oo nga. And siguro, last na. Ito yung closing remarks natin. Kahit very short lang. Like, if there is something that you want to say to future college students, what would it be? Future college students. And siguro it's something that you could say na rin to your younger self. Wow! Parang ganon. Parang ganong level. Very short lang. What is it? Sige, pag-isipan muna nila. Sige, ikaw muna, Dahil. Sasagot yan. Sasagot yan. Dahil ayaw mo ba talaga? Kahit dito ka dito. ayaw. Teaser lang. Next episode na lang daw talaga siya. Okay. Yan, teaser. Okay. Oo daw. Okay, sige, note. meron na. Ay, ako ba? Ikaw muna. Siguro, gawin nyo lahat kung paano nyo siya nakikitang gawin. Kasi, pwede kong sabihin na ganito, or magbigay ako ng things to do or not to do. Pero kasi, if hindi ayun yung will sa'yo ng college, hindi mo din talaga yun magagawa naturally, or at least parang hindi siya magka-come out naturally. Kasi parang may sinusundan ka eh. Pero kasi yun, ang masasabi ko na lang din siguro, ayun, gawin nyo siya kung papaano nyo or sa tingin nyo mai enjoy nyo siya. Ganun. Ako kasi, hindi naman ako sobrang maaral talaga na tao. Like, tinitreat ko nga yung college as side quest lang. Kasi, Side quest ko. oo, kasi ang priority ko kasi is to experience yung other things. Which is yung mga gala ko. Pero hindi ko naman sinasabi na ganun din gawin nyo. So, gawin nyo siya kung papaano kayo. Like, paano ba kayo as a person, ganun. Sa tingin nyo, ano yung ma-enjoy nyo or ano yung mag-fulfill sa inyo na bagay na kaya nyong gawin in this college life or sa college life nyo. Kasi, if hindi nyo siya may enjoy, ano pang sense ng mga achievements na yan? Like,
I know naman na malaki yon, like malaking bagay yon talaga sa lahat ng tao, or for some na sobrang nagmamatter yung mga achievements in college. Pero kasi if mawawala na kayo sa sarili nyo or malulus nyo yung sarili nyo along the way, parang ano ba yun, worth it ba yun to have that? So ayun, siguro bigyan nyo din ng yung sarili nyo ng space para gawin yung mga bagay na gusto nyong gawin, as well as bigyan niyo ng um, bigyan niyo ng time yung sarili niyo to do things. Kasi hindi naman pare-pareho yung pacing ng iba't ibang klaseng tao. So, if may nag-a-achieve na ganitong tao, pwede mo i-compare yung sarili mo. Pero kasi hindi mo din alam kung gaano sila katagal nag pinupurso yung bagay na yun. So, ayun, iba-iba nga siya ng pacing. So, dadating at dadating ka din dyan as long as i-enjoy mo yung journey. Yeah. Thank you. How about you? Pinasagan. Okay, message ko sa future college students and sa younger self ko, good luck. Joke. Parang nang-threaten. Hindi. Parang similar lang din sa sinabi ni Roxanne na yun nga, aside sa do not lose yourself, you have to be kind to yourself. Na ako katulad nito, lahat ng to regrets ko na lang. But ayun nga, I wish I could have done things differently. But right now, I'm choosing to be kind to myself. So ngayon pa lang, as incoming college students, ngayon pa lang, you have to be kind to yourself na. And ano pa ba? Siguro yung gaya ng sabi ko kanina, sa college, meron tayong mga lessons, meron tayong mga quiz, may mga nire-review tayo, ganyan. Pero, wag tayo masyado mag-dwell dun sa mga lessons yan. Kasi yung mga lessons yan, nare-review natin yan. Paulit-ulit, pwede mong panoorin sa YouTube, sa books mo, pwede mong basahin ulit yan. Ang wag mong mamimiss out is yung experience. Kasi, once na lumipas na tong youth mo, lumipas na yung college life mo, you cannot get a redo. Wala ka ng chance para bumalik. So, ngayon pa lang, i-maximize mo yung freedom mo sa college, yung opportunity sa college. Ayun nga, like what I said, say yes to the things that you think will be good for the future you. And lastly, siguro is, sabi na kasi ni Roxanne lahat. Hindi, pero lastly, ayun, siguro to sum up everything na sinabi ko or yung learnings ko na lang dahil sa pag-invite sa akin ni Davi sa podcast na to is sa college is it is scary, it is full of the unknown, full of possibilities to fail or to succeed, but despite it all, lahat naman tayo dumadaan lang sa mundong to. So, do not feel pressured to exceed or to excel, to exceed everyone, to be the best in everything. Basta wag mo lang mawawala yung sarili mo, wag mawawala yung passion mo for the things that you want to do. And that's it. Thank you so much, Kreja and Roxanne. Ako naman, for the last for the last part, separate your doing from your being. Because what you do is not who you are. And because those are two separate things. Yes, yung ginagawa mo is connected to who you are, but what you do is not who you are. Am I making sense? So here, this ACADS, alam ko na ginagawa natin lahat ng best natin. Tulad nga ng sabi ni Krisha, maximize your season, be with good people, ganyan, be with the right influence. Kasi mahirap din, kasi honestly, mahirap din kapag hindi magandang influence sa'yo yung mga tao sa paligid mo. So make sure to have the right influence in your life. Anong tawag dito? Brave. Yeah, be brave. Ayun, be brave. And just face your fears. You might feel like nakakatakot, but face it. Because at the end of the day, it will be worth it as long as you ensure sa sarili mo na, okay, nagawa ko to.
regrets are part of life. Regrets are part of life. And kahit na masabi natin na ma-maximize natin yung season natin, our journey will never be perfect. There will be people that you will lose in along the process. There will be people who you will gain. May iba na madadaan lang talaga sa buhay mo. And that's okay. All of that is okay. What's important is that at the end of the day, alam mo na na kilala mo, ayun nga, tulad ng sabi nila, kilala mo pa rin yung sarili mo because you are different from what you do din sa ACADS mo. So just do your best as much as you can, but if you need to take a break because you need it. Ayun lang, tao ka lang. Ayun, tao ka lang. And don't lose the human in you because you can't do everything alone and on your own. Ayun, and last, lang siguro is that just want you to know that I'm proud of you. I'm proud of you kahit na hindi kita kilala, and I'm proud of my younger self as well because that person before overcome a lot of challenges, and lahat tayo we should be proud of who we are before and still proud of who we are today because yun lang. Ayun lang, because everything because we're still in the process of growth and hindi naman mawawala yun. So, ayun lang. I hope na yung mga college students ngayon or mga lower batches namin or even mga kabatch namin, we're still all finding our ways kung paano natin magagawa tong buhay na to. But at the end of the day, ang importante ay alam natin na nakalimutan ko. Ang ganda na no? Biglang ganun. Alam natin sa sarili natin na ginagawa lang, alam mo yon yung we're not here to impress others. We're just here to do our best para sa buhay natin. And at the same time, ayun nga, hindi naman tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. We're here as well to help others then sa paligid natin. Ayun lang. Thank you so much guys for listening to my podcast. And I hope na kahit paano may napulot kayo. Surely meron naman kasi matatalino mga nasa tabi ko and they're full of wisdom. Yan, mga ate nyo kami sa mga college dyan. And I hope na you just travel in your own journey. It's going to be okay. It will all be okay. Ano bang challenges yan? Huwag ka sumuko. Huwag ka sumuko. Because you are stronger than you think you are. And again, we are so proud of you. Kasi alam namin na ma-overcome mo lahat ng yan. Ayun lang. Tignan nyo na lang kami. Fresh pa rin. Fresh pa rin kahit na fourth year not gumagawa ng thesis. So, yun lang. I hope that you enjoyed this podcast. It's about 1 hour and almost 30 minutes. And I hope lang na na-inspire namin kayo somehow. Ayun lang, because that's the purpose of our podcast. So, I'll do my outro na. Nahiya ako. Okay, sabi ka ng bye. Bye! Bye! Okay, yun lang. Yun na yun. Joke lang. Ano yung sabihin ko? Nakalimutan ko na naman yung outro ko. Mahirap maging liwanag sa mundong madilim, pero kahit gano'n, nagliliwanag pa rin. Once again, my name is David Sly. And wherever I go, I carry light. See you on the next one. Bye!